at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin at binigay mo ang iyong butong na anak upang siyang maging handog, pampalubag loob, nakapawi ng galit at puot mo dahil sa aming mga kasalanan. Kaya meron kaming karapatan na sumamba sa iyo bilang pasasalamat, bilang pagpupuri, bilang naming karapatang pagsamba sa iyo. Kaya Panginoon, marapatin mo na tanggapin ang aming pagsasambang ito at pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. At nais ka naming maluwalhati at patuloy na dalangin namin na kami ginising, palabuin ang aming buhay spiritual. At gayon din ay gamitin mo kami upang mahayag ang katotohanan at upang mapabulaanan ang mga kamalian at mga pandaraya na ginagawa ng daigdig na ito. Kaya Panginoon, hinihiling po namin ang iyong gabay ng iyong banal spiritu sa aming pagsamba at naway sa mga salita na aming matutunan ay lalo kaming mapamahal sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito. Okay, pwede na po kayong maupo at sa araw po na ito ay ating pong itutuloy ang ating paksa na pinag-aaralan na may pamagat na Why Christians Don't Love the Word. Okay, ito ay nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating pag-aaral. At ang ating pong paksa ay matatagpuan natin sa unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17. At bilang pong paggalang sa salita ng Panginoon ay minsan pa po ay atin itong basahin ng sabay-sabay. Okay? At hinahayaan ko na muli tayong tumayo. Okay? At basahin po natin ito ng sabay-sabay na lang po. Sabay po tayo. Sa verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Ito po ang salita ng Diyos. Okay. Sa ating pong pag-aaral at sa ministeryo na ating ginagawa every Sunday sa ating church, ang isa pong nakakalungkot at talagang ika nga po ay nakakawasak ng ministeryo sa buhay ng iglesia ay yung tinatawag na sinasabi natin na spiritual defection. Okay? Ito po yung tungkol sa mga tao na nagsasabing na sumusunod sila sa Panginoon o yung mga napunta sa church. Okay? Pero dumating ang punto na kinalimutan yon, di ba? Nakakalungkot yun, kasama mo, di ba? Kasama mo sa mission, sa Bible study, sa gawain, pero dumating yung punto na umalis sila. Okay? At dito ay makita natin sa Bible, sa New Testament ay merong binanggit si Pablo at nung si Pablo ay malapit ng mamatay, na nakakulong na siya, ay sinulatan niya si Timothy. Okay? Si Timothy ay siya yung pinili niya na papasahan niya. Kung ako yung mamamatay na, hahanap ako ng kapalit, at si Timothy yon. So nakakalungkot ang nangyari ay binanggit ni Pablo na merong siyang kasama, dati si Dimas, kilala niya rin ni Timothy ito. Iniwan siya. At sabi nga rito ang dahilan kung bakit siya iniwan, dahil because he loved this world, yung mundo na ito sa libutan. At siya yung lumisan at pumunta sa Thessalonica. Binanggit din ni Pablo yung pangalan ni Phygellus, okay? Yan po yung makikita natin din si Hermogenes, okay? Yan yung mga kilala na mga inaasahan ni Pablo na daramay sa kanya no, sa kulungan at siya'y lilitisin, pero ang nangyari, iniwan siya. Napakasakit.
Kuya Eddie, sabi natin. Yung mga taong inaasahan mo malapit sa iyo, pag talagang tinalikuran ka, masakit talaga yon. At alam natin, makita natin na pinag-aralan nga natin, si Dimas ay naging co-worker ni Pablo for so many years. Diba? Kita niya, no? Kasama niya. At hindi lang basta siya co-worker, close friend pa siya. Okay? Magkadikit pa sila. Ayan po yung sinasabi sa Colossians chapter 4, verse 14. Tingnan nyo, napakalaking pribileyo na makasama ka sa mga missionary journey. Okay? At kumbaga, hindi lang si hindi lang si Paul ang kasama niya, kundi marami pa. Pero ano sinabi ni James? Okay? Sa mga taong umiibig sa sanlibutan. Kagaya nga makita natin, pinag-aralan natin last Sunday. Sabi ni si James chapter 1 verse 1 ay sinusulatan niya ang mga Hudyo. Alam ng mga Hudyo ang tungkol tinatawag na adulterer or adulteress. Okay? Yun yung tinatawag ng mga spiritual adulterer and adulteress. Sabi nga ni James, kayong mga mangangalo niya, hindi ba ninyo nalalaman ang pakikipagkaibigan sa salibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Ang sino man mag-ibig na maging kaibigan ng salibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Tingnan. So yung pagtalikod ni Dimas, okay, na nandiyan na, naliwanagan na siya, di ba? Yan yung binahagi natin na nahasikan ka na, nakakarinig ka na ng salita ng Diyos, na-attend ka na sa church, attend ka na ng Bible study, sumasama ka na sa mga missionary, sa misyon, sa Batangas, o saan man, o yung pinupuntahan ni Pablo, o saan. Pero sa kabila noon, tinalikuran pa rin niya yun. Okay? Yun ang katotohanan na makikita natin. Kaya ang tawag doon ni James ng Bible ay yung tinatawag na spiritual adultery. Kaya ang tawag niya kayo mga pangalan niya. Okay? Ang ibig sabihin ng adultery, alam natin, ang pakahulugan niya ay may asawa, pero pumatol ka sa ibang may asawa. Sapagkat ang pakikipagtipan ng Diyos ay parang pag-aasawa yan. Diba? Actually, pagdating ng Panginoon, siya yung groom at tayo yung bride, ang church, ang magiging babaeng ikakasal. Nakipagtipan na tayo eh. So siya lang dapat nating ibigin. Pero ang nangyari, itong mga taong ito, mga Hudyo, na siya nakipagtipan, umibig ng iba. Hindi lang isa, sabi marami pa. Kaya nga hindi lang sila basta adulterer o nagtaksil na minsan, tawag pa? Sila ay tinatawag na harlot. Ano yung harlot? Patutot. Yun yung mga babaeng nagbibigay ng aliw. Yung kung sino-sino. Kasi nga, umakit sila sa bundok, gumagawa sila ng altar, ayaw nila sambahin ng Diyos, pero meron naman silang ginagawang ibang mga Diyos-Diyosan na inukit sa kahoy at inukit sa bato. At yan po ang nakakalungkot na nangyari sa bansang Israel. Okay? Sa ganong kalagayan, matutuwa ba ang Diyos? No. Ano sabi ni James? Nagiging kayo kaaway ng Diyos. Ang sino man makipagkaibigan sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Okay? Nagiging tayong kalaban ng Diyos. So talagang nakakalungkot po talaga yun. At itong dahilan makita natin sa John chapter 3 verse 18. Naparito na ang Panginoon. Nandito na si Jesus Christ. Siyang ilaw. Pero ano ginawa ng tao? Inibig pa yung kadiliman. Kaya sila hahatulan. So yan pong napakahalagang katotohanan na sinasabi sa Bible. Dapat ihayag natin ito. Hindi nakikita ng iba na nagagalit ang Diyos sa kasamaan. Okay? So yan po ang makikita nating mga katotohanan na dapat nating matutunan. Kaya makita natin sa ating pag-aaral, si Dimas was guilty of spiritual harlotry. Okay? Siya naging spiritual na patutok. Kumbaga, dapat makipagtipan siya sa Diyos. Narinig niya na ang katotohanan ng Ebanghelyo na pinangangaral ni Pablo. Pero anong ginawa niya? Minahal pa rin niya ang mga bagay sa salibutan to. Kaya ano nangyari kay Dimas? Siya ay naging kaaway ng Diyos. Kaya ano masasabi natin sa buhay ni Dimas? Isang sayang na oportunidad. Isang sayang na pribileyo. Katulad din po siya ni Judas. Nakagaya si Judas, kasama, ilang taon? Kasama ni Jesus, 3 taon.
Pero ano nangyari? Sinayang niya. So, nangyayari po yan. Kaya makikita natin sa church, hindi lahat po na inapunta riyan ay totoo. Mayroon pong nagpapanggap. Okay? So, kaya makita natin, summary, si Demas, sabi niya, I did not have a love relationship with God. Yan po yung sinasabi sa ating verse. Di ba? Ang sino mang umiibig sa salibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, pag wala ang pag-ibig ng Diyos, wala kang relasyon sa Diyos. Ibig nang sabihin nito na talagang on the first place, hindi ka pa Christian. Wala kang relasyon sa Diyos. Nagpapanggap ka lang. He didn't love God. Hindi niya mahal ang Diyos. Mahal niya lang pumasyal. Gusto niya lang gumala. Okay? Gusto niya lang sumama sa mga sikat na tao. Okay? God didn't love him savingly. Kaya niya hindi siya iniligtas. Okay? At ganyan din, kagaya sabi natin, may mga test yon. Check natin kung talagang yung bang buhay ni Demas ay Christian siya. Okay? Makita natin, he failed the test. Okay? Kasi isa sa mga test ay yung you do not love the word. Ano ginawa ni Demas? He loved the word. Okay? Maliwanag po ba yun? So, yan po makita natin. Yung word na ito ay simply, ito yung evil system. Masamang sistema ng mundo. Okay? Hindi po yung physical na word, nililikan ng Diyos. Hindi rin yan yung tinatawag na tao na word, kundi yung evil system. Okay? Kasi nga po, sa sinusulatan ni John, okay, sa first John na ito, sa church na kanyang sinusulatan, may mga taong nagkiklaim, nagsasabi, okay, professing na Kristiyano sila. Madali naman sabihin Kristiyano ko, lalo sa Pilipinas. Pag hindi ka Muslim, tawag sa'yo, Christian. Kaya tuloy akala nila lahat pupunta sa langit. Okay? Kaya meron nagtuturo na huwag ka nang mangaral, huwag ka nang mag-evangelize dito sa Pilipinas sapagkat 80% ng mga Pilipino daw ay Christian. Ay, nung pong tinuro sa amin yan, nung ako'y kabataan, inopose ko po yan. Tinutulang ko po yan at hindi ako naniwala sa maling katuruan na yan. Nakita nyo, sa loob ng church ng na dati kong sinasamahan, itinuturo ng mga pastor yun. Maling-mali, kita nyo po. So, ito po ang dahilan kung bakit nakukompuse yung totoong believer. Ba't ganun? Kasi kasama ko. Bakit sila umalis? Ba't ako nanatili? O, di ba? Posible ba na isang Kristiyano ay mawala ang kanyang salvation? Yan ang tanong tuloy. Di ba? Kaya lumabas yung issue nito eh. Okay? So dito maliwanag na si Demas ay makita natin ay hindi talaga siya Kristiyano. Okay? And then kagaya nga sabi sa inyo, para patunayan ko yan sa iyo, na sabi nga po sa 1 John chapter 2 verse 19. Mali yata yung akin nabanggit last Sunday. Okay? Sabi niya dito sa 1 John chapter 2 verse 19, sabi niya, bagamat sila'y dating kasama natin, di ba? Kasama ni Pablo si Demas, hindi naman tunay na kaisa ang mga tao yun. Hindi naman totoo. Fake lang sila. Pwede silang makisama. Sapagkat kung sila'y tunay na sa atin, nananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na sa atin. Yung pag-alis sila ay katunayan lang na fake na lang sila talaga. Hindi sila tatagal. Pakita niyo yan? So, hindi talaga sila totoo kasi nga wala yung relasyon, wala yung pag-ibig ng Diyos. Okay? So, sana po yung makita natin dyan. So, si John, si Apostle John, sumulat nito, ng first epistles, okay? Nagbigay sa atin ng test, hindi para questionin yung ating salvation. Okay? Kundi, yung pagkuha natin ng test, anong mangyari? Mapatunayan mo, mapanindigan mo na meron kang kaligtasan. Yan pong sinasabi sa 1 John chapter 5, verse 13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong mga nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Matiyak nyo, malalaman ninyo. Kaya yung mga church na nagtuturo na hindi mo pwedeng malaman ang salvation, assurance of salvation mo, ay fake din yun. Kasi ito pwede. Merong mga panintunan na pakikita mo sa Bible. At ito yung ginawa ni John sa ating pag-aaral ng 1 John, okay? Para ma-appear mo, mapatunayan mo, mapanindigan mo na meron kang kaligtasan. Kasi ito sabi ni Juan, upang malaman ninyo na may buhay na walang hanggan. Hindi sinasabing magkakaroon.
o in the future pa, mayroon na. Ganyan. At pag nakita nyo at pumasa kayo doon sa test na affirm ninyo, ngayon, ang mangyayari, dalawa purpose niyan parang coin. Okay? Double-edged sword. Okay? Dalawa. Una, mapatunayan mo na ikaw ay Kristiyano. Okay? That's good. Mawawala yung pangamba mo. Diba? Tama? Sayang naman yung oras mo at panahon mo, pumupunta ka sa church, tapos pala, asa-asa ka, punta ka sa langit, kagaya ng sabi, mangyayari sa Matthew, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, pagdating nila sa harap, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kakilala. Very frustrating yun. Mga gumagawa sila ng mga religious, nagpapalaya sila ng demonyo, nagpapalaya, di ba? Tama? Akala nila, Christian sila. Pala hindi. Kaya mga kapatid, ngayon pa lamang, pwede pa natin malaman yan dahil sa test na ito. Okay? At pangalawa nga, una, para sa iyo, mapatunayan mo na ikaw'y Kristiyano. Pangalawa, tanggalin mo yung maskara, unmask mo. Makikilala mo yung mga nagpapanggap. Kaya panalangin natin sila. At sana, sa pakikinig nila ng salita ng Diyos, tamaan sila. Kasi maraming nagpapanggap na nakamaskara ngayon. Okay? Maliwanag po ba yan? So, yan po ang makikita natin dyan. So, ngayon, balik ulit tayo dito sa ating exam. Sana, paulit-ulit ito at sana makita nyo pumasa kayo. Una, yung tinatawag na doctrinal test. Okay? Yun yung ating paniniwala. Naniniwala po ba kayo? Pinaninindigan nyo na si Jesus ay Diyos. Importante po yan. Okay? Kapag si Jesus, mali ang pananaw nyo sa Diyos, kay Jesus lalo na, okay? Very specific, kayo hindi sa Diyos. Kayo sa Antikristo. Okay? Sapagkat si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa kalangitan. Siya lamang ang makakapawi ng galit ng Diyos. Di ba galit ang Diyos sa atin? Dahil sa ating kasalanan? Di ba? Lahat tayo ay nag-commit ng spiritual adultery. Di ba? So, galit ang Diyos, nagiging kaaway tayong Diyos. Para lang mapawi yung galit ng Diyos at poot ng Diyos, ano ginawa ng Diyos? Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para mamatay at bayaran ang ating mga kasalanan. Para mapawi. Di ba? Yun yung sasabi sa 1 John chapter 2, verse 2, siya yung pampalubag loob, siya yung ating defense attorney. Naalala niyo po ba yan? Mahabang pag-aaral din natin yan, di ba? Yun po ang kaibahan sa Kristyanismo. Sa ibang mga church, sa ibang mga reliyon, takot sila talaga sa Diyos nila. Kaya, mihintay na lang sila ng awa sa kanilang Diyos kung papatawarin sila. Pero sa atin, may ginawa ang Diyos na pamaraan. Ang Diyos ay nagkatawang tao through Jesus Christ para bayaran ang ating kasalanan. Kaya, mayroon tayong kapatawaran dahil kay Jesus. Yeah? Siya yung makakapawi. Kaya pagharap natin sa Diyos, pwede na tayong mapatawad. Gusto ko pong, lagi ko binabanggit ito sa mga kalalakihan. Kung si Lucifer, alam niyo po si Lucifer, kanang kamay ng Diyos yan. Siya ay angel of light. Tama? Nung nagrebelde po siya, nagkasala siya, ano nangyari? Nanatili ba siya sa langit? Hindi. Kasi ang Diyos ay ano? Banal. 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 Hindi po pwede ang may kasalanan ay manatiling kasama ng Diyos na banal. Kaya anong nangyari? Tinapos siya. Tama? So, ganun kabanal ang Diyos. Hindi po pwedeng magsama ng may kasalanan. Ngayon ang tanong, kung tayo nagkasala, pwede ka bang pumunta sa langit? Kung si Lucifer na, nakaanang kamay niya, hindi niya pinaintulot na manatili sa langit, kayo pa kaya? Isipin niyo mga kapatid, walang makakapunta sa Ama maliban kay Jesus Christ. Can you say amen to that? Yan ang unang doctrinal test mga kapatid. Yung paniniwala natin na si Jesus Christ is our only Savior. Siya lang makakapagtubos sa ating kasalanan.
Kasi kahit isang kasalanan, hindi ka po pwedeng makasama ng Diyos sa langit. Kung si Lucifer, hindi niya pinayagang manatili sa langit, kayo pa kaya? Hindi niya? That's the main doctrinal test na makikita natin, mga kapatid. Yan ang na-accomplish ni Jesus Christ para mawala ang galit at puot ng Diyos. It is through Jesus Christ. Intindihan niyo po ba yun? At yung pangalawa, yung tinatawag na inaamin mo na ikaw yung makasalanan. Kasi kapag hindi mo inamin na ikaw yung makasalanan, kung kaparehas ka pa rin ni Adan at ni Eva nagtuturo-turo, nagbe-blame ng ibang tao, ay delikado ka. Hindi mo kailangan ng tagapagligtas. Tama po ba ako? So kaya mo kailangan ng tagapagligtas, nakikita mo na ikaw ay isang makasalanan. Okay, that's the doctrinal test. Okay? Pangalawa, titingnan naman natin yung moral test. Kasi marami nagsasabi, tinanggap nila si Jesus, okay, naamin na makasalanan, tingnan natin kung meron nangyayari pagbabago sa buhay mo, yung behavioral. Kasi nakikita na yung pagsunod mo sa katotohanan. O ano sinasabi ng Bible, sinusunod mo na ngayon siya. Okay? Pangalawa, nakikita na yung pag-ibig mo sa kapwa. Imagine nyo, tingnan nyo tayong mga nandito. Magkakamag-anak ba tayo? Hindi. Pero nagpapakita tayo ng pagmamahal sa isa't isa. Minsan nga kamag-anak mo na, kadugo mo, hindi mo mamahal. Di ba? Kaya may inggitan na. Pero yun ang makikita nyo ang kaibahan kapag ikaw ay nasa church na at binago ka na ng Diyos. No? Iibig mo na yung mga taong hindi mo kamag-anak o kadugo. Tama? Ayan, yan ang isang manifestation. Dati hindi naman ako eh. Ha? Okay. At yung pangatlo nga, you have no love for the world. Wala ka ng pag-ibig sa mundo. Okay? At mga bagay sa mundo. Okay. Ngayon, dadako ngayon tayo sa ating main topic. Ano pa lang yun? Introduction pa lang yon. Okay, ngayon, dadako ngayon tayo sa ating pinaka-main topic, why Christians don't love the world. Bakit nga ba? Una, because of what it is. Okay? Ano mga ba yun? Mamaya discuss natin. Pangalawa, ay because of who we are. Sino ba tayo? And then pangatlo, because of what it does. Anong ginagawa pa niya? Okay? At makikita, next Sunday yan, yung number 3 and 4. Okay? At yung pang-apat, because of where it is going. Saan ba patutungo yun? Kapag minahal mo ang mundo, ano mangyayari sa iyo? Okay? So, dahil ngayon tayo sa number 1. Okay? Bakit ang mga Kristyano ay hindi umiibig sa sanlibutan? Okay? Ano ba yung command sa atin sa chapter 2, verse 15? Anong command sa atin? Love not the world. Huwag nating ibigin ang sanlibutan. Bakit? Because if you do, you are not a believer. Okay? Pag minahal mo ang sabi, wala sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Ang totoong Kristiyano, don't love the world. Okay? Maliwanag yan. Hindi natin iibigin ang mundo. Kasi nga, ang umiibig sa mundo o sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Ano nga bang sanlibutan? Okay, bakit nga ba? It is, why do we not love the world? Because of what it is. Ano ba yon? It is the system of satanic lies, okay, kabulaanan, deception, pandaraya, okay, panloloko, na nag-oppose sa Diyos. Okay? Mga kasinungalingan. Yan ang ginagawa. Di ba laging ginagawa ni Satanas pa lang kay Eva at kay Evan? Totoo ba? Pinagdududahan niya lagi ang sinasabi na ito. Hindi totoo yan. Pag kinain niya, magiging kayong Diyos. Yeah. Panay kalokohan ang ginagawa. At tingnan niyo yung mga nagbubudol-budol. Okay? Yung mga nai-scam. Panay kasinungalingan nyo. Panay pandaraya. Di ba? O meron kang package dito. O dumating yung mo, dito. Merong umiibig sa iyo, yung love, scam. Yung may mga pupunta sa airport, tapos, hindi ako makalabas dito, tubusin mo, ganito. Love scam, love pa, ginamit ang word. Yan, satanic yun. Di ba? Kaya kung hindi mo alam ang strategy ni Satanas, maluloko ka nga. Nalulungkot ako, may mga kapatiran tayo, ganun eh. Inatig pa sa airport. Okay? Naghahanap ng pag-ibig. Sabi ko, scam yan. Pinagbigyan pa rin. Okay? So, dapat alam natin yun. Hindi natin mamahalin yun.
Kahit ang tawag doon, love scam. Meron kang boyfriend, nakikipag-text sa'yo. Di ba? Tapos, andito ko sa airport. Oh, totoo ka na, makikita mo ng mukhaan yung ano mo, yung ka-text mo, di ba? Nangyayari, nababaltaan niyo ba yan? Di ba? So, ganyan ang mundo. Mandaraya, kasinungalingan, at lumalaban sa Diyos. Ito ay kontra sa katotohanan. Kasi nga kasinungalingan siya, di ba? Tama? Siya ang ama ng kasinungalingan, si Satanas, di ba? Sa John 8:44, di ba? Siya ay kalaban ng katotohanan. Kasi may katotohanan ko. Gagawa siya ng mga fake. Gagawa siya ng mga kabulanan. Kaya naglipa na sa mundo natin mga fake news, di ba? Magulo ang mundo ng politika sa atin, kaya hindi tayo dapat pumasok dyan. Kung sabi mo Kristiyano ka, papasok ka dyan, nakapo. May kabulaanan dyan. Ito ay hostile, okay? Palaban ng mga taong naniniwala sa katotohanan at doon sa mga taong nagmamahal sa katotohanan. Kaya yung mga nangangaral, tayo yung mga nangangaral, yung mga preacher na nangangaral ng katotohanan, galit yan. Papapatay ka niya talaga. Okay? Kaya yung mga talagang mga missionary, pinapapatay talaga sa ibang mga bansa. Kaya pasalamat pa tayo, malaya pa tayo. Pero yung iba siyempre, galit din sa atin kapag nahayag yung katotohanan. Okay? So tingnan natin yung magandang example sa 1 John chapter 4. Okay? Verse 1 to 5. Sabi dito, ang ganda. Sabi niya, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Okay? Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundo na ito. Kita nyo, huwag kayong basta-basta makikinig doon sa mga napapanood nyo sa TV, sa media, sa television, o something na, uy, mukhang Kristiyano yan, ha? Gumagamit ang Bible. Di ba? Ang sabi, sapagkat daw maraming huwad, maraming fake, maraming mga false prophet sa mundo na ito. Tingnan nyo, binigyan tayo ng palatandaan para nyo makilapis. Ito, number 2, sabi, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila. Kaya yung totoong Espiritu, kung ipinapahayag nila na si Jesus Kristo ay naging tao. Maliwanag po yun, naging tao. Hindi sinabing si Jesus ay tao. Ibig sabihin, pag naging tao, hindi yun ang una niyang nature. Nagkatawang tao lang siya. Alam natin yan, maliwanag sa John. Okay? Siya'y kasama na ng Diyos sa pasimula pa, siya'y naging tao. Kaya yung church na nagsasabi na siya'y tao lamang, siya'y isang propeta lamang, definitely, mali yun. Intindihan nyo? Napakarami yan, di ba? Yung malalaking matutulis ang simbahan, makikita natin, di ba? Napakaraming simbahan yan. Pagmamalaki nila yung mga malalaking batong simbahan nila. At marami pang mga na propeta lang si Jesus. Mas mataas yung kailang propeta. At napakaraming reliyon na ganyan. At yung iba, maliit lang ang Jesus nila. Hindi na lumaki. Yung iba naman, nakapako pa. Kita nyo? So kapag mali ang kailang pagkilala kay Jesus, maling propeta yan. Okay? Sabi niya, ito sa verse 3, sabi niya, kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag kay Jesus, okay, napakalaga yung pagpapahayag na, hindi mula sa Diyos yan, ang Espiritong nasa kanila. Anong Espiritu nasa kanila? Ang Espiritu ng Antikristo. Kalaban ni Kristo yan, ang nasa kanila. Nasasabi na yun, na ito'y darating talaga. At ngayon, nasaan? Nasa daigdig na natin. Napakarami niyan. Naglipana na ngayon. Pinagkakakwartahan nga ngayon ang relihiyon. Okay? And then, sabi niya sa verse 4, mga anak. Okay? Kaya kinakausap niya na ngayon yung mga totoong mga mananampalataya. Kayo'y nga sa Diyos. Okay? At napagtagumpayan ninyo ang mga huwad na propeta. Okay? Kapag talagang totoong mananampalataya na kayo, yung mga false prophet, yung mga false teacher, hindi na e-epekto sa inyo, hindi na kayo maloloko. Okay? Napagtagumpayan ninyo ang mga huwad na propeta. Bakit? Sapagkat ang Espiritong nasa sa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritu ng mga sasalibutan.
mas makapangyarihan yun. Intindihan niyo? Yung Holy Spirit, nung tinanggap natin si Jesus Christ, we accept the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na yun, okay, ang nakapagpatagumpay sa atin sa maling mga espiritu, masamang espiritu ng salibutan. Okay? At sabi nga doon sa verse 5, sila'y makasanlibutan. Okay? Kaya mula rin sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang mga makasanlibutan. Yung sila na yon, okay, yung word na sila ay walang iba yan, mga hindi pa mga mananampalataya. Ibig sabihin, mga false prophet sila, false teacher, galamay sila ni Satanas. Kaya mula sa sanlibutan, ang itinuturo ng mga false din yun. At sino yung nakikinig sa kanila? Sino yung mga follower nila? Mga makasanlibutan din yun. Kaya hindi ibig sabihin, marami silang tagasunod, marami silang membro, ligtas sila. Pare-pareho lang sila. At tandaan natin, ano sabi ng Panginoon sa Matthew? Malapad ang daan patungo saan? Kapahamakan at maraming pumupunta. Hindi parami ha, mga kapatid. Nakitid ang daan patungo sa ano? Sa kaligtasan, kakonti ang nakakarating doon. Kaya, ba't hindi makikinig? Simple-simple. Pumunta ka lang, pumasok ka lang, mag-member ka lang, magsayaw-sayaw ka, taas mo kamay mo, magbigay ka, ligtas ka. Ay, simple. Hindi sasabihin sa iyong kasalanan mo. Di ba? Ikwento nga ni Jun nung araw, sisimba ka, tapos saan? Ibang nightclub na pupuntahan mo, ibang kalaya. Okay lang yun, basta magsimba ka, mag-abuli ka, okay lang. Di ba? Ganoon ang mundo. Kaya nakikinig sa kanila ang mga taga-salibutan kasi sila pare-pareho lang. Ayan ha. Ayan po ang makikita po natin na very clear. Okay? Na maliwanag po dito, okay, you can always tell something that's part of the word because their view of Christ is erroneous. Okay? Malalaman nyo na sila yung mga sasalibutan kasi mali ang pagkakilala nila kay Jesus Christ. Ito nyo? At nasasabi nga po sa verse 3, makita natin, at nandito na po sila. Okay? Nandito na po yung anti-Christ attitude. Ngayon, anything that oppose Christ, that oppose the gospel, is the word. Yung mga kumakalaban na si Jesus Christ lang ang tagapagligtas, wala nang iba. Yung mga nagtuturo na by works, pag-aabuloy, pagpipenitensya, pag-induluensya, yung patay ka na, ipagdadasal ka, lahat yan, oppose, anti-Christ po yan. Naintindihan niyo ba yan? Yan po ang tinatawag na anti-Christ attitude. Okay? Yung laging negatibo, kontra. Okay? And also, sabi naman dito sa verse 4, pampagana o yung pampalakas ng loob naman para sa mga totoong Kristiyano, you are from God, little children. At sabi niya, you have overcome them because greater is He who is in you than He who is in the world. Yun po naman ang napakaganda. Okay? Kapag tunay ka naman mananampalataya, sinasabi ni John na mas makapangyarihan ang nasa sa iyo kaysa nasa paligid mo yung mga antikristo. Okay? At alam natin na ang word na ito, yung sanlibutan, ito yung mga anti-God, okay? Kumakalaban sa Diyos, kumakalaban kay Kristo, na yung sistema na ito, yung mga ideolohiya, na ito ay iba't ibang mga pangalan, okay, mga komunista o ano pang mga klase ng mga title na ito ay naka-frame up in a different way. Iba-ibang klase. Naglipanan na po yan sa daigdig natin. Napakarami po niyan. Pero ang suggestion ko po talaga sa inyo, okay, para nyo malaman ang mali, parang sa pera po yan dollar. Hindi sa pag-aralan nyo yung mga peke, ang pag-aralan nyo po yung totoo. Kapag alam nyo yung totoo, madali nyo ma-distinguish ang mali. Okay? Kagaya po ng mga Hindu, napakarami lang Diyos-Diyosan. Milyon. Lahat po ng hayop ginagawa lang Diyos-Diyosan. Okay? Napakarami nilang mga Diyos-Diyosan. Kung kilala nyo ang totoong Diyos na nagpakilala sa atin sa magitan ni Jesus Christ, ang lahat ng mali, okay, ang kumukontra sa teaching ni Jesus Christ, yun ay mali po. Okay? So, ang bottom line po na ito, kita nyo, sila po ay alien, kalaban.
ng katotohanan. Sila po ay taliwas sa katotohanan. At sila'y galit sa katotohanan. At galit din po sila sa mga tao na nag-e-embrace ng katotohanan. Kaya don't expect, kaya sabi niya ng Panginoon, pinili ko kayo. Kayo hindi taga-sanlibutan. Kaya kamumuhian kayo. Kaya makikita nyo kapag umalis kayo doon sa maling sistema, maling reliyon, makikita nyo, galit na sa inyong mga kamag-anak ninyo. Tama? Expect that. Kasi galit talaga sila doon. Yun ang bottom line. Okay? Sa madali salita, okay? In other words, we do not love the word kasi ito ay lubos, okay? Ganap na ano, na mayroong pagkainis o pagkasuklam, okay? Sa lahat ng mga bagay na ating pinaniniwalaan, sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating mga puso. Alam nyo na tayo ay nabuksan ng ating kaisipan, yung ating puso, sa magitan ng biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa atin. Hindi dahil tayo marunong, tayo ay pogi o mayaman, hindi. Dahil nahabag ang Diyos sa atin. Kaya nalaman natin itong katotohanan. Sapagkat marami iba, kita nyo, siguro kayo nung araw, sinesharean din kayo ng ebanghelyo, hindi nyo tinatanggap, di ba? Tama? Kung saan-saan kayo pumupunta, naghahanap kayo ng katotohanan, hindi nyo maintindihan. Pero dahil sa habag ng Panginoon, nabuksan ang iyong kaisipan. Di ba? Tama? Kaya sinasabi po dito na sa kabilang banda, tingnan nyo, ha? Ang lahat po ng mga hindi mananampalataya ay galit talaga sa katotohanan. Pero tingnan nyo naman, sa 1 John chapter 5 verse 19, sabi, alam natin tayo mga anak ng Diyos. Okay? Tingnan natin, sa other side naman, tayo mga anak ng Diyos. Tingnan nyo, ha? Tayo anak ng Diyos, anong nangyari? Yung kabilang bahagi. Kahit ang buong sanlibutan na yun, nasa kapangyarihan ng Diablo. Dalawa lang pong panig. Nasa panig ka ng Diyos o nasa panig ka ng ng demonyo. Ang Diablo, tama? Okay. So, ano ibig ko sabihin dito? We are of God. We embrace the thing of God. Diba? We love God, believe in God, believe in His Word. Tama? Ganyan ba kayo? Kung talagang mananampalataya kayo, ine-embrace nyo ba yung tungkol sa Diyos? Pinaniniwalaan nyo ang Diyos? Pinaniniwalaan nyo ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya ang alam nyo, isa sa mga katunayan ng mga totoong Kristiyano, yung church, yung talagang pinag-aaralan ng salita ng Diyos at kayo pinagbabasa ng Bible. Pero yung mga ayaw, pabasahin ng Bible, delikado yun, may nililihim yun. Tayo hindi, pinamamahal kayo sa Diyos, pinamamahal kayo sa salita ng Diyos, love letter ng Diyos to eh. Ito niyo, itong kaibahan. Pero sa kabilang banda, okay, ang buong mundo daw ay nasa ilalim ng evil one. Ano nyo, sabi sa Greek word, okay, literally, lies in the evil one. Ibig sabihin yan, ang buong mundo daw ay embedded in the grip, okay? Talagang napapalibutan at hawak sila ng evil one. And the evil one has one agenda, iisa lang agenda niyan. At ito ay i-assault, kalabanin ang katotohanan sa magitan ng ng kasinungalingan. Kaya ngayon, napakikita nyo na maraming mga tao, okay lang silang magsinungaling. Binabayaran sila sa pagsisinungaling, namumuhay sila sa kasinungalingan. Okay? Yan po ang trabaho ng evil. Okay? Yan ang trabaho ng mundo. Kaya tandaan po natin, lahat ng mga unsaved people, lahat ng hindi pa mananampalataya, ay kabilang sa sanlibutan. Lahat ng mga hindi pa ligtas, sila ay anak ng sanlibutan. Lahat ng mga hindi pa mananampalataya ay under sa prinsipe ng kapangyarihan ng sanlibutan na ito. Okay? Who is their spiritual leader? Ng spiritual leader nito, walang iba kundi sino? Si Satanas. Okay? Yun po ang katotohanan. Maliwanag po ba yun? Pero ano sabi? Sa mga Kristiyano, kasama ba tayo doon? Hindi. We are not. Bakit? Kasi nireject na natin yun. Nireject na natin ang kasinungalingan at in-embrace na natin ang katotohanan. Tama? At yun, sa pamagitan yun, we have then overcome the world of lies, kasinungalingan. Ang ating pinaniwalaan? Yung
katotohanan. Okay? So, yan po ang makita natin. Tandaan po natin na ang mundo, okay, the world is hostile to godliness. Magkalaban po sila, magkaaway. Okay, bakit? Kasi ang mundo po ay pinangingibabawan ng mga karnal na ambisyon. Makasarili. Yung pride. Diba? Pagiging greed. Okay? Mas kasakiman. Ang gusto lang yan ay mga self-pleasure. Kaya delikado po yun. Ha? Kayong mga magulang, huwag nyo sasabihin sa mga anak nyo kung saan ka masaya. Ay, naka po. Maraming magsasaya dyan. Di ba? Yan ang gusto niya kung saan ka masaya. Okay? At yung evil desire, yan po ang pinangungunahan. Yan po ang ginagawa ng salibutan. Yung mga opinion po noon ay mali. Mga baluktot. Okay? At yung kanilang mithiin, laging makasarili. Yan ang mga ambisyon nila. Pangsarili. Yung pleasure nila ay simple. Kaya kita nyo, mga kalaswaan na ngayon, iba na. Ibang-iba na. And kanina may nabasa ako sa reform site, sa Amerika daw po ay merong hymn na sumulat yung mga gay na sabi nila ay pupuntiryahin nila yung kanyang mga anak. Kaya talagang masyado silang nabahala doon. At talagang mga bata nila ang kailang pupuntiryahin. Okay? We will come to your children. Okay? So very simple. At ang kailang mga impluensya ay demoralizing. Talagang pababain ng inyong At ito, yung politika ay corrupt. Kaya don't expect na lahat, kahit na sinong presidente, mawawala korupsyon. Hindi. Likas po sa kanila ang korupsyon. Diba? At ang kanilang mga parangal ay empty, boladas, peke. Yari pa parangalan ka, pero it's empty. At ang kanilang mga smile, fake. Ha? Ang kanilang pag-ibig, salawahan. Mahal ka ngayon, bukas hindi na. Okay? Ganyan ang mundo. At ang mundo, itong sistema nito ay rebellion toward God. At yan po ginawa ni Satanas, ni Lucifer, di ba tama? Siya nagrebelde sa Diyos. Run by Satan. Set up on earth as the very antithesis of the gospel. Ito po'y talagang kabaliktaran. Kung ano ang itinuturo ng Diyos sa gospel of salvation, iniiba niya. Kasi ayaw niyang maligtas ang tao. Intindihan niyo yan? Yan ang mundo. Okay? So, tandaan natin, bilang mga Kristiyano, okay, ang Kristiyano, we give no supreme affection. Hindi tayo nagbibigay ng pagpapahalaga, pagmamahal sa mga bagay na yan. Okay? At the same time, makita natin, we love God and we love Jesus Christ. Tama? Yun ang aking panalangin, mga kapatid. Hindi natin mahalin ang mundo na ito. Okay? We love God and we love Jesus Christ. Ang dalawang bagay na ito ay mutually exclusive. Magkaiba po ang mundo at yung sa Panginoon. Di ba sabi ng Panginoon, you cannot love God and mammon. Kasi mamahalin mo yung isa, kamumuhian mo yung isa. Magkaiba po sila. Okay? Kaya hindi po pwede at the same time na mamahalin mo ang Diyos, sabi mo Kristiyano ka, tapos mamahalin mo ang mundo. Never. Okay? Pag gano'n nangyari, fake ka. Tandaan po natin, tingnan nyo. Minsan, sa buhay ni Pablo, ang pangalan pa niya ay Saulo, di ba tama? Minahal niya ang mundo. Okay? Yung mundo niya ay hipokrito siya. Self-righteous siya, di ba? Religyoso nga siya, di ba tama? Handa siyang pumatay sa kanyang reliyon. Kakalad ka rin niya raw ang lahat ng mga Kristiyano na makita niya, tama? Pero nung nakita niya, nakatagpo niya si Jesus sa daang Damasco, ano nangyari? Ano sabi niya? He saw it as a manure. Ano yung manure? Ipot. Okay? Compared to Christ. Yung dating mundo niya, ipot lang yun. Kumpara mo kay Kristo. He didn't love it anymore. Hindi niya na minahal yun. He counted but a dung. Pupo. Kae. Kita niyo? At yun ang tingin niya sa dating mundo niya. He said when he found Christ.
Yan po yung makikita natin sa Philippians chapter 3, verse 7 to 8. Sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagang ko noon, yun yung kanyang mundo, ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. It is a manure. It is a dung. Ito'y ipot lamang. Oo, itinuring kong walang kabuluhan. Inulit niya uli. Ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala ko kay Kristo. Intindihan niyo mga kapatid? Hindi mo pwedeng mahalin ang mundo. Ipot lang yun. Ang mahalin mo si Kristo. And this is the reason why Christians don't love the word. Okay? Because of what it is. Ano yun? Ipot lang. Baho, no? Pero maraming tao, minamahal ang mundo. Karamihan. Okay? Huwag tayong magpadaya. Diba? Sabi nga ni Satanas, sa susunod yun, nakikita mo yan? Ibibigay ko sa iyo. Mga pandaraya yun. Ibibigay niya, hindi naman kanya yun. Diba? At maraming nadadaya, ganyan din. Okay, pangalawa. Okay? Ilang minutes na lang? Oh, because of 15 minutes. Okay, pangalawa. Because of who we are. Sino ba tayo? Bakit nga ba hindi dati mamahalin ang mundo? Ito, ang sabi, you know why we don't love the world? Kasi because we know the Father. Okay? Because the Word is strong in us. Kilala natin ang Diyos, ibig sabihin may relasyon tayo sa Diyos. Okay? Ang salita ng Diyos ay malakas, makapangyarihan sa atin. Because we are progressing. Tayo lumalagop towards a deep and intimate knowledge of eternal God. Okay? Yan ang nangyayari. Kaya hindi natin minamahal ang mundo. All of that, simply say, ang ibig lang sabihin po niyan, tayo yung mga anak ng Diyos. We are in the family of God. That is mutual, exclusive from loving the Word. Yun ang kaibahan. Okay? At tingnan natin ano yung verse na nagsusupport yan. Yan po yung makikita natin sa 1 John chapter 2, verse 12 to 14. Diba? Napag-aralan natin yan. Sabi, sumusulat ako sa inyo mga anak. Sa inyo yung word, anak. Sapagkat pinatawad na ang inyong kasalanan dahil sa kanyang pangalan. We have a relationship with God. Napatawad na. Pangalawa, sabi daw sa verse 13, sumusulat ako sa iyong mga ama. Sapagkat nakikilala na ninyo siya na sa simula pa siya na. Sa inyo? Sumusulat ako sa inyong mga kabataan sapagkat napagtagumpayan ninyo ang masasama. Sumusulat ako sa inyo mga anak, ay sa verse 14, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama, sumusulat ako sa inyo mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya sa simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan sapagkat malakas kayo na nanatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo na ninyo ang masama. Okay, so yan po makikita natin sa mga talatang yan ay pinapakita na tayo ay mga anak ng Diyos na merong iba't ibang level of maturity. Merong kang spiritual child, spiritual young people, and spiritual father. Okay? So, but we love the Father. Ang bottom line dito makita natin, mahal natin ang Diyos. Samantala yung kanina, yung mga umiibig sa Diyos, ay wala sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Ang pag-ibig ng Ama. We love the truth the Father has revealed. Okay? Kaya every time na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, nai-inlove tayo eh. Dapat every time nakakarinig tayo ng katotohanan tungkol sa Diyos, nai-inlove tayo. Ganun pala tayo kamahal ng Diyos. At yan ang katunayan na tayo yung mga anak ng Diyos. Okay? And then, and we even become spiritual father kapag tayo po yung naging spiritual father na tayo lumalago at lalong lumalalim yung ating pag-ibig sa Panginoon for the glory of our great God. Yan po ang isang kagandahan na talagang lumalalim yung ating pag-ibig sa Diyos at talagang gusto nating maluwalhati ang ating Ama. Okay? So tandaan po natin, mga kapatid, okay? No way, okay? Does the family of God love the world? Kung talagang kayo'y anak ng Diyos, kabilang kayo sa pamilya ng Diyos, hindi nyo mamahalin ang mundo nito. Kung sino man daw, okay, nag-defect, tumalikod, at talagang pinuntriya yung mundo, naging hard after the mundo, talagang kinalimutan na, talagang nagpakal yung mundo na siya. Okay? At nagpakita ng affection sa mundo na ito at sa sistemang iyon, sa magitan ng theoretical, ibig sabihin ay binaligtad niya din paniniwala niya, kagaya ng kinuwento ko sa inyo.
Kasama ko siya, naging ano siya, naging Muslim siya. Talagang theoretically, binago niya, iba na ang kanyang Diyos. Okay? Tapos yung kanyang behavior, nag-iba na. Iniwan niya na yung kanyang asawa para kumabit siya sa maraming asawa. Okay? Ganon talaga na yun. Okay? Ang ibig sabihin yun, pinapakita lang ang ebidensya na kanyang sinasabi noon na talagang kilala niya ang Diyos, kilala niya si Kristo, mahal niya si Kristo, ay isang malaking kasinungalingan. Nothing but a lie. Okay? Tandaan po natin, it's just absolutely impossible. Hindi totoo ang claim mo. Kaya hindi po pwede sabihin mong Kristiyano ka, mawawala kaligtasan mo. No, hindi ka talaga Kristiyano. Kasinungalingan ang buhay mo. Kasi minahal mo ang mundo. Okay? Maliwanag po ba yon? Kasi nga yung may mga katuruan ganun eh. Kaya tuloy nakakagulo sa Kristyanismo yon. Okay? So dito, we cannot love it. Okay? Tanda natin, hindi natin maiibig ang salibitan because of what it is. Okay? It is a lie. Ito'y isang kasinungalingan. Pero tayong mga mananampalataya, tayo'y naniniwala at naninindigan saan? Sa katotohanan. Okay? We cannot love the world because of who we are. Sino ba tayo? Ang mundo ay anak ni Satanas. Pero tayo anak ng Diyos. Kita niya? So tandaan po natin na hindi po pwede. Pero gusto pong linawin. Okay? Meron po tayong paglilinaw dito na gusto nating makita. Okay? It doesn't mean that the word doesn't still allure us. Okay? Because it can. Okay? Tandaan po natin. Okay? Na ang mundo, okay, pwede nating hindi sila mahalin, okay? Pero tandaan natin, pwede tayo niyang painan at hikayat-hikayatin. Tama? Gayumahin, bighaniin. Kaya be careful sa inyong mga mata, okay? Kasi very seductive sila. Okay? Tandaan natin, si Satanas ay hindi nagpapanggap na may sungay. Sabi sa Bible, angel of light. Pag sinabing angel of light, pumapasok siya sa mga reliyon, sa magagandang chicks o magagandang lalaki, sa mga magagaling na mga K-pop dancer, okay? So yan, okay? So tandaan natin, pwede nating i-reject yung mga philosophy nila. Kasi Kristiyano tayo, alam na natin mali yung philosophy nila. Okay? Kasi Kristiyano tayo. Pwede nating i-reject. Certainly, yung kailang relihiyon, alam natin na mali yun kasi may mga santo sila, Diyos-Diyosan, mali yung kailang katuruan tungkol sa kaligtasan, kinakailang gumawa ka, mag-abuli ka, manalangin ka, mali yun. Definitely. Okay? Inire-reject natin yung mga ideolohiya ng mundo na ito. Pero tandaan natin, pwede tayong mabitag, pwede tayong kumagat-kagat, parang isda sa pain nila kasi isusudyos na tayo sa mga behavior. Okay? Yung mga gawi-gawi nila. Okay? So, anong ibig po sabihin natin to? Ang ibig po sabihin to, tayo po ay nakikipflirt. Okay? Yung umaalembong-alembong. Gagalahin ako baga sa apoy para ayaw mong masunog, ikot-ikot ka sa apoy. Okay? Kumbaga, nandun ka eh. Sabi mo, ayaw mong uminom, pero daan-daan ka sa pag-inom, o kaya ayaw mong matukso, punta ka ng punta sa party, o kaya sumasama-sama ka. Yun ang pinatawag pong flirting. Okay? Umaalembong ka. Okay? Tandaan po natin, kung ikaw may asawa na, okay? Asawa mo na ang Diyos, okay? You don't love it. You're not married to it na eh. Huwag ka na makialembong doon. You've been separated from it. Wala ka na sa mundo na ito eh. Ikaw ay nasa pamilya na ng Diyos. Pero anong nangyari kung may kembot-kembot ka pa doon. Okay? Hihikayat ka lang. Bakit? Dahil of our fallenness. Kaya kita nyo si David. Nung siya'y namamahinga, namamasyal-masyal siya. Init, nakakapagod sa... Wow, merong babaeng sexy, naliligo. Okay? Umandar yung kanyang computer. So, hindi kagaya ni Joseph, nung sabi ni asawa ni Potiphar, pogi-pogi mo, galing-galing mo, pinayaman mo kami. Pwede ba? Ako naman. Di ba? Okay. Ano ginawa? Ano ginawa ni Joseph? Tumakbo.
Kasi hindi mo kaya, hindi ka pa pwede, mabibitag ka talaga niyan. Okay? Kaya ka nahuhulog. Yun nga, gusto mo ninyo. Okay? Kaya yun po ang aking sinasabi dito. Okay? So, tingnan po natin. Paano ba yung mga flirting na ito? Okay? Paano yung nangyayari na tayo ay nabibitag? Pastor, hindi naman po ako niya. Maingat po ako niyan talaga. Talagang hindi na ako tumitingin. Kunyari lang yun. Pag hindi lang nakatingin na asawa mo, okay? Tingnan natin. Paano yung nagsuseduce tayo ng flirting, okay? Na talagang sa mundo na ito. Okay. If you love, more than. Okay, tingnan natin kung ano yun. Kung gusto mo na mas mahal mo ang magbasa ng mga libro, worldly books, than the Word of God. Mas ginugusto mo ba yan? Marami kang mga pocketbook, mga magazine, mga chismis na mga gossip magazine. Mas gusto mo ba yan? Okay? Mas love mo ba ang worldly books more than the Word? Mas gusto mo ba ang worldly song kaysa sa mga hymns and Christian song? Check nyo sarili nyo. Mas gusto mo bang kasama ang mga worldly people kaysa sa mga people of God? And then, mas gusto ba yung mga worldly activities kaysa sa pumunta ka sa worship? Yan, natin check yan. Pag linggo, araw ng linggo pa. Okay? Mas gusto mo ba yung mga iba't ibang maging plantita ka kaysa sa maglingkod ka sa Diyos? Ay, kung marami akong ginagawin, dami akong alagaan, dami kong gagawin. Kaysa sa maglingkod ka sa Diyos, hinihikayat ka maglingkod sa Diyos. Ang hinahanap mo ba ay reward pagkatapos mong gumawa? Wala man lang nag-recognize sa akin. Kaysa sa hintayin mo yung sasabihin ng Panginoon sa iyo, well done and good, faithful servant. Tandaan natin, kapag ganyan ang ating attitude, mas minamahal pa natin itong mga sa kabilang side kaysa dito. Tandaan natin, we are being seduced to flirt with the world. Nakikipaglaro tayo o kaya nga ay ina-expose natin ang ating sarili sa mundo na ito. Kaya mga kapatid, ilang katapos-tapusan, ano ang sabi ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya? Sabi sa Colossians chapter 3 verse 1 and 2, binuhay na kayong muling kasama ni Kristo. Kaya pagtuunan ninyo ng isip ang mga bagay na mga nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sana mga kapatid, sa ating pag-aralan ngayon ay makita natin na talagang hindi natin, kung talagang totoo tayong mananampalataya, hindi na natin mamahalin ang mundo nito because it is alive. Mga kasinungalingan lang ang ino-offer nito. Kaya ang dami niya, yung mga Bitcoin, kung ano-ano mga advertisement sa yung mga pagpapayaman. Kaya yung mga nagtuturo din ng yayaman ka, mga kasinungalingan yun. Kita niya, maririnig na natin yun, hindi lang sa sanlibutan, kundi nasa loob ng simbahan. Kaya dapat ma-identify natin kung sino yung nagsasabi ng kasinungalingan. Ma-identify natin yun kung alam natin ang katotohanan. Maliwanag po ba yun? Okay? Tandaan natin, nire-remind ulit ni John sa atin, tayo yung mga anak na ng Diyos. Ang aking dalangin, hindi lang tayo basta maging spiritual baby. Ang mga baby kasi, madaling maloko pa yan eh. Okay? Para hindi ka maloko, sabi, maging spiritual young man ka. Nagtatagumpay ka because you are strong in the Word of God. Kaya nag-aaral tayo ng mga doktrina, nag-aaral tayo ng mga katotohanan ng Panginoon. At ang aking dalangin din na maging spiritual father tayo. Hindi lang natin alam ang doctrine, kundi kilala natin ang Diyos. Talagang nandoon yung nalalaman natin, naiintindihan natin ang kilos ng Diyos. He is really sovereign. Makapangyarihan siya. He is in control of everything. Nauunawa natin. Hindi yung mga bagay lang na kapag maganda nangyayari, pabor sa atin, noon lang tayo magpupuri sa Panginoon. No. Alam natin ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa saan? Sa mga nagsisiibig sa Panginoon. Kasi siya yung unang umibig sa atin. So mga kapatid, dalangin ko na sana'y
Ingatan natin yung ating mga pagkilos bilang mga anak ng Diyos. Huwag tayong makipagpilit, huwag tayong umalembong sa mundo na ito. Bantayan natin yung ating mga pinabasa, pinapanood, yung mga taong kasama natin upang huwag tayong mahikayat at mahulog sa mga pakana ng diablo. Tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, papasalamat kami sa yaman ng iyong mga salita. Ito yung mga salita mo na nagpapatunay sa amin na kami mga anak mo. At ito rin, Panginoon, ang ginagamit mo upang panandang namin, panlaban namin sa kaaway upang huwag kaming malinlang. Dalangin din namin, Panginoon, na ang mga salita mong ito ay talagang makapagbigay linaw sa amin bilang yung mga anak, mapalago kami sa aming buhay espiritual, umulad ang aming katayuan bilang mga Kristiyano, at upang sa ganoon ay hindi kami mapitag ng mundo na ito upang magkasala, Panginoon. Kaya dalangin ko rin, Panginoon, ang mga taong nakapakinig ng iyong salita, naway sa nahayag naming katotohanan ay makita nila na kung sila'y nasa panig pa ng mundo, makita nila na silang buhay nila ay punong-puno ng kasinungalingan at panluloko ng diablo. Hiling ko po, Panginoon, na sana ipalayain mo po sila. Magkaroon sila ng pagsisisi at kamuhian nila ang buhay na taliwas at kontra sa iyo. At sila'y lumapit sa iyo, Panginoon. Sapagkat meron kang ino-offer sa kanila na kaligtasan at pagpapatawad at pagbabago ng kanilang buhay. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin. Pasalamat sa kapangyarihan ng Banal na Espiritong namumutawi at namumuhay sa amin. At ikaw ang aming may kanyag at may mapapurihan sa aming pagsambang ito. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po natin ang Panginoon.